Hi guys! Welcome to our vlog. Halika, sama mo kami sa ating North Loop 8 days travel. From day 1 to day 8, road trip, travel trip, at tunghayan ng ganda ng North Luzon. Tara, samahan nyo kami. Day 1, La Union. Ang unang destinasyon natin ay ang lalawigan ng La Union. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng isla ng Luzon. Nahati ito sa 19 na bayan at ang kabisera nito ay ang San Fernando. Kilala ang La Union sa mga gandang beach at sa kultura nito. Mga 2 hours din namin ito nilakbay from Baguio. Etong dinadaanan pala natin ay ang Nagilian Baguio Road. Ito yung pinaka-easiest way para makapunta from Baguio to La Union. Ang maganda dito ay ang view habang naglalakbay kayo. And we are now leaving Burgos, La Union. Ang pupuntahan pala natin ay ang San Juan, La Union, kung saan may magandang beach for surfing at ang madalas puntahan ng karamihan, ang nightlife. Isa rin pala sa maganda dito ay ang sunset view. Very relaxing and tamang chill lang. So ano pang hinihintay mo? Tara na mag-LU. Papakita ko pala yung drone shot natin dito. For our day 2, next stop, Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Ilocos Region. Ito ay nahati sa dalawang bahagi, ang Ilocos Sur at ang Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur ay mayroong 34 na bayan at ang capital nito ay ang Vigan City. Mahigit 2 hours din namin binahe from La Union to Ilocos Sur. Habang bumabiyahe, ina-enjoy namin yung view mula dito. Makikita mo dito yung magagandang tanawin mula sa bundok at mula sa dagat. Unang pupuntahan pala natin dito ay ang Vigan City, nakilala bilang preserved Spanish colonial and Asian architecture. Dito din makikita ang Calle Crisologo na sinakop ng Mestizo District. Habang nagro-road trip, enjoy muna natin yung view. Habang bumabiyahe pala kami, may nadaanan kaming beach patungo doon sa Vigan. Hindi ko na maalala yung name ng beach pero maganda dito. Tara, tingnan natin mula sa taas. From there, nakarating na kami sa Calle Crisologo. Though kahit 500 meters lang ang haba nito, ang Calle Crisologo ay kilala bilang isa sa pinakamagandang streets sa Pilipinas. Mula dito, makikita pa rin na ang mode of transportation nila ay ang kalesa. Though meron namang mga tricycle, pero ang pinaka-main nila dito ay ang mga kalesa. Dikit-dikit ng mga ancestral house yung makikita mo dito. Yung iba ay ginawang mga restaurant para na rin sa ating mga turista. I suggest na subukan nyo yung kanilang bagnet. Solid. Pero syempre pati ang vegan empanada. Ilang metro lang ang paglalakbay, makikita natin ang Bantay Bell Tower. Isa ito sa pinaka-iconic town symbol nila at itinayo noong 1591. Nakakalungkot lang noong July 2022 ay nagiba ito dahil na rin sa lindol. Pero mula sa pagkawasak ay pilit pa rin nilang muling maayos at mapaganda mula sa nangyari.